Morning, good morning. Po. Good morning, good morning, good morning. Nang Sabado po. Ayan, upo po tayo. Ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Brother Manny Bautista. Ano po? Magandang balita, Biblia. Magsishare po ako sa inyo ng biblical teaching. Ano po? Ayan po, ano? Yeah. Meron po kasing sinasabi ang Biblia na isang masasabi natin babala na rin po ito, ano? Yung sinasabi ni, ano po, ni Apostol Pedro. Ano po? Doon sa unang Pedro 5:8. Ang sinasabi po ay ganito. Pakinggan niyo po paano? Bibidyo ka na, kabungani. Sa YouTube ito, mga biblical word. Yeah. Sabi ni Apostol Pedro, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kahaway ninyo, ay parang lihong umahangal o umuhungal at alihaligid na naghahanap ng malalapa. Kita niyo po. Unang-una, ano po sinasabi sa dyablo? Kahaway. Ano po sabi ni Pedro? Ang dyablo, kahaway. Yung salita ni Pedro bilang isang mananampalataya, bilang lingkod ni Kristo, kahaway nila ang dyablo. Ano po? Kaya sinabi niya, umaaligid ang kahaway. Ibig sabihin po, ang dyablo nandito lang po sa lupa. At umahaligid, naghahanap ng malalapa o mabibiktima. Sa gubat, especially doon po sa Africa, kapag nanonood ka ng mga dokumentary tungkol po sa mga animals, ano po? Yung lehon. Sila po yung king of the jungle kung tawagin. Matatapang. Ano po? Ayan. May bisita na po si Uno. Hello, Uno. Oh, bless. Ayan. Nandiyan ka na naman, oh. Yan. Oh, magkikita ka sa YouTube yan. Sa YouTube nilalagay yan. Yan.
ano po yung termino na ginagamit ni Apostol Pedro, umaali-aligid. So, ibig sabihin, nandito po sa mundong ito, umaali-aligid. Ano daw po ang kanyang purpose? Isa lang. Naghahanap po siya ng maging kabarkada. Kaya ko sinabing barkada, hindi na maglalapa. Kasi yung leon, nanlalapa talaga yun. Kakainin ka talaga. Po. Ayan. Nanlalapa talaga yung lion. King of the jungle, ika nga po eh. Kapag marinig po yung atungal ng leon, talagang natatakot ang tao. Ay yung mga hayop. Yung mga ulo nila nakataas pong ganyan, yung tenga nila. Pinakikiramdaman sa nanggagaling yung atungal ng leon. Kasi po, alam din nila na pwede sila maging pagkain ng leon. Ano po? Kaya yan po yung pinakamalakas, kaya tinatawag nilang King of the Jungle. Pero dito sa lupa po, hindi po siya king, hindi siya ari. Ang ari po dito, walang iba, ang Panginoong Jesucristo. Ano po? Basahin natin. Sa Lucas 19:27. Sabi ng Panginoong Jesucristo, tungkol naman sa mga kahaway kong ayaw na ako'y magari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Siya ay ari. Nag-aari siya sa tao. Pero, yung taong ayaw mag-ari si Yesus sa kanilang buhay, yun po ang binibiktima ni Satanas na kanyang hinahanap. Sabi po, umaali-aligid. Ayan. Yun po yung tinutukoy ni Pedro. Anong sabi niya? Maging handa kayo. Kita niyo po. Be watchful. Sabi nga sa Boy Scout, Girl Scout, laging handa. Yan po ang motto ng Scout. Laging handa. Kaya yan ang sinabi ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya sa panahon niya. Anong sabi niya? Maging handa kayo at magbantay. Kita niyo. Yung isang establishment, karamihan po may gwardya. Bisyo na yung kumpanya po nila, hindi ba basta mapapasok ng mga magnanakaw. Kaya meron pong gwardya. Ngayon, bilang tao po, tayo na po ang gwardya ng sarili natin. Bantayan po natin ang sarili natin. Baka akala natin, okay pa tayo. Yung pala, nalapa na tayo ng leon na parang ayok. Kasi yung ayok po, walang alam. Kundi kumain, matulog. Kumain, matulog. Kaya nga sa jungle, matirang matira. Lahat ng nasa jungle po, sila nagkakainan. Yung malaki, kakainin yung maliit. Yung mas malaki, kakainin yung malaki. Kumbaga, step by step. Kahit ang mga insekto, meron silang pagkain. Insekto rin, pero maliit sa kanila. Ganon po, ano? Tatandaan niyo po, kaibigan. Ito'y babala ni Apostol Pedro.
sa mga mananampalataya. Yung hindi po mananampalataya kay Jesus, hindi na dapat pagbantay yun kasi nga, biktima na sila. Kasi nga, hindi pa sila kay Jesus. Ano po? Hindi pa sila kay Jesus. Kaya yung sabi ni Pedro ay, maging handa kayo at magbantay. Bakit po magbabantay? Bakit magbabantay? Kasi may kalaban. May kalaban. O, tingnan po natin. Ang diablo, ang kahaway ninyo. O, kita? Kahaway, kalaban. Kumbaga sa pelikula, may bida, may kontrabida. Yung kontrabida, kalaban ng bida. O, ano po? Kaya lagi yung bida, siya yung nananahig. Kasi po siya ang bida. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, yung kahaway ninyo, hindi ibig sabihin pala, kahit mabait pala ang tao, mayroong kahaway. Kasi sabi nila, ay ang bait-bait naman niya. Hindi mo ba totoo yan? Ay, anak ni ganito yan. Kasi mabait ang magulang, kaya yung anak, mabait din. Kahit pala mabait ka dito, may kaaway ka pala. Yun nga lang, hindi mo siya nakikita. Ano po? Kasi po, ang diablo o satanas, talaga hindi mo siya makikita. Literally. Kasi po, spiritual po siya. Siya po ay isang anghel na nilikha ng Diyos, pero nagmataas, kaya tinawag po diablo. Pero dati hindi po. Anghel ng liwanag. Si Satanas. Pero nung lumaban, yun po, ibinagsak siya ng Diyos. Kaya ang tawag sa kanya, masama. O demon o Satanas. Ano po, kaya mag-ingat po tayo. Sabi nga ni Pedro, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, nakahaway ninyo, parang lehong umuhunga. Walang kabusugan. Laging gutom ang katangian ng leon. Naghahanap siya lagi ng kanya kakainin. Ano po? At alihaligid na naghahanap ng malalaki. Umalihaligid. Kaya madalas ko po sabihin, tignan niyo yung katabi ninyo. Baka, ang leon na yan, o si Satanas. Bakit ko po sinasabi yung gano'n? Kapag ako ay nagba-Bible study, o nagsishare ng Word of God, na nagkukwentuhan sila. Hindi nila pansin ang Bible study. Salita ng Diyos. Kaya sabi ko po, mag-ingat kayo. Baka yung katabi nyo, si Satanas pala yan. Totoo yan. Isipin mo, imbis na makinig ka ng salita ng Diyos, ginugulo ka, kinukwentuhan ka, nawawala yung concentration mo sa pakikinig ng mensahe. Buti pa umalis ka na lang. Eh, kunwari, nandun ka, pero hindi ka naman nakikinig. Dahil yung katabi mo, nagchichika-chika kayong dalawa. Ibig sabihin, yung isa ron, yun ang diablo. Yung promotor ng chika-chika. Marites. Ano po? Ayan. Tatandaan po natin. Wala pong makakatalo sa diablo. Unang-una, kung tayo, nakikita tayo. Pero hindi mo siya nakikita. Kasi nga, spirito siya. Gaya ng mga anghel. Kasi dati rin pong anghel si Satanas.
na nilikha ng Diyos. Ano po? Kaya mag-ingat tayo. Tayo po mismong may katawan ang magbantay ng ating sarili. Bantayan natin ang sarili natin. Yung mga biktima po, ito po yung gawain nila. Yung biktima. Ano po? Sabi ni Apostol Pablo sa 12:2 ng Roma, huwag kayong makihayo sa takbo ng mundong ito. Ano sabi niya? Huwag kayong makihayo sa nangyayari sa mundong ito. Ano po ba yung nasa mundong ito na pinagbabawalan po tayo ni Apostol Pablo na huwag makihayo? Yung salitang huwag, salitang pahutos. Ibig sabihin, nag-uutos po si Pablo na huwag kayong makihayo. Bakit po? Kung mabuti yun, hindi sasabihin ni Pablo na huwag kayong makihayo. Pero masama po yung nasa kamunduhan. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong makihayo. Ano po? Sabi ni Juan naman sa unang Juan. Ano po sinasabi niya? Basahin po natin, Ito po. Ito po, babasahin ko. Unang 1:16, ganito po nakalagay. Ang lahat, wala na po rin. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman. Ayan. Pagnanasa ng mata. Yung mata, pag nakakakita ka, naaaliw ka. Kapag nakakita ka ng mga sexy, naaaliw ang mata mo. Desire ng laman. Yung laman, nag-iinit kahit hindi nakasalang sa apoy. Literal, yung apoy, sasalang mo yung karne, lalambot. Pero yung tao po, naghahapoy ka sa pagnanasa sa laman. Ano po? Yan ang sinasabi ni Juan. Ano pa yung pangatlo? Pangatlo, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay nito. Buhay nito hindi nagmula sa Ama kundi sa sanlibutan. Yung yabang, kayabangan, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, kayabangan. Ano po? Hindi galing sa Diyos yan. Sa sanlibutan galing yan. Kung babasahin mo po yung unang 1:19, alam natin tayo sa Diyos. Kahit ng buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. The entire universe nasa ilalim po ng kapangyarihan ng dyablo. Parang ganito po. Umawak ka ng bola. Yung bola ka, parang mundo. Hawak-hawak mo po. Ganon po si Satanas. Kaya hanggat nandito ka sa lupa, kahit tayo mong gumawa ng masama, ay nagagawa mo yung masama. Kasi nga po, ang umaawak, nasa ilalim ng kapangyarihan, sabi ni Juan, ang buong sanlibutan, tayo po yung binubuo ng sanlibutan.
nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kagaya ng pag-amin ni Apostol Pablo sa Roma. Noong araw, hindi pa siya apostol. Pero nung naging apostol siya, doon niya po kinuwento ang buhay niya nang hindi pa siya mananampalataya. Ito po nakalagay sa chapter 7 ng Roma. Simulan po natin sa 14. Alam natin ng kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. 15. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasuskulaman ko ang siya kong ginagawa. 16. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugan, sumasangayon ako sa mabuti nga ang kautusan. 17. At kung gayon, hindi na ako may kagagawan niyaon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ano po daw ang kasalanan? Tumitira sa buhay ng tao. 18. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawan, makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. 19. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. O anong gusto ni Pablo? Mabuti. Ang masamang hindi ko gusto. O ayaw pala ni Pablo yung masama. Ang siya kong ginagawa. Isipin nyo, ito po yung pagtatapat niya. Yung masamang ayaw niya. Ayaw niya, pero yun ang nagagawa niya. Imbis na yung gusto niya, mabuti ang kanyang gagawin. Bakit ganun, ano? Kasi nga po yung kasalanan, sabi niya, hindi na akong gumagawa niya. Yung kasalanan, tumitira sa akin. Yung kasalanan. 20. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito po yung dapat nating bantayan na sinabi ni Pedro. Yung kasalanan. As a normal, bilang normal na tao, paano mo malalaman yung masama? Tignan mo lang yung mabuti. Alternate po yun eh. Paano mo malalaman mabuti? Tignan mo yung masama. Kaya mo nakikita yung masama kasi nga nakikita mo yung mabuti. Kaya mo nakikita yung mabuti kasi nakikita mo yung masama. No. Kaya sabi ni Apostol Pedro, magbantay kayo. Baka si Satanas ang nag-ahari na sa buhay mo. Ano sabi ni Pablo? Yung kasalanan, tumitira sa akin. Yung mabuting gusto ko, hindi yun ang ginagawa ko. Yung masamang ayaw ko, yun ang nagagawa ko. Kasi nakatira sa akin yung kasalanan. Talagang nung hindi pa maging apostol si Pablo mamamatay tao po siya. Ang una niya pinapatay yung mga alagad ni Jesus. Kaya masama ako. Ako yung pinakamasama. Isipin niyo po. Ano? Yung ginagawa niya. Yung mismo alagad ng Panginoong Jesus. Sila po yung pinipersecute ni Apostol Pablo. Sa panahon na yun, binigyan po siya ng paintulot ng pinakapunong saserdote. Parang disband.
license to kill and to be killed. Kaya yung pelikulang James Bond po, ganun na lang si James Bond kung pumatay. O hindi niya po inaalintana yung pagpatay. Hindi niya rin inaalintana na siya ay pwedeng mamatay. Kaya sabi nga po ng James Bond, to be killed and tama, to be killed. Pwedeng siyang pumapatay, pwedeng siyang mamatay. Ano po? Ganyan po ang pelikulang James Bond. Ngayon, si Satanas po hindi alintana ng pagpatay. Pumapatay siya ng tao. Paano niya pinapatay ang tao? Iniiwalay ang tao sa Panginoong Jesus. Kasi, ang makakatulong po sa tao ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang ginagawa naman ng Diablo o Satanas kung tawagin sa Biblia, sa 2 Korinto 4:4, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamahan ng daigdig na ito. Diyos ng kasamahan. Si Satanas po yan. Diyos ng mga masama. Upang hindi nila makita ang liwanag. Binubulag ang kanilang isipan para hindi makita yung liwanag. Paano mo malalaman ang madilim? Kasi may liwanag. Paano mo malalaman ang liwanag? Kasi po may dilim. Dalawa lang yan. Yung liwanag sa panig ng Diyos. Yung dilim sa panig ni Satanas. Ayon po sa Apostol Pablo. Sa chapter 26, nangutosan si Jesus nangutosan ni Jesus si Pablo. Anong sabi niya? Pangaralan ng tao, dalhin sila sa Diyos mula kay Satanas, mula sa kadiliman, tungo sa liwanag. Gawa 26:18. Tuloy po natin yung 2 Korinto, ano po? Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamahan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo. Ayaw po talaga ng Diablo na yung tao po mapalapit kay Jesus. Kasi po, tinangkala ni Satanas na biktimahin si Jesus. Yung chapter 4 ng Mateo, nang nagpasting ang Panginoong Jesus. Tinukso ni Satanas. Pero hindi sa obra doon kasi anak ng Diyos si Jesus eh. Kahit ano mang magagawa ni Satanas eh. Isa lang si Satanas sa nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. O tatalunin ba niya si Jesus? Hindi po. Kaya yung chapter 4, yun po yung talata na gustong biktimahin, lapay ni Satanas ang Panginoong Jesus. Yun lang, hindi siya umobra. Anong ginawa niya? Ito, mga taong binalingan. Sila po yung binibiktima. Kaya sabi ni Pedro, mag-ingat kayo. Be watchful. Mapagbantay kayo. Kasi po, kaya sinabi magbantay kayo, dahil meron pong umaali-aligin. Na naghahanap na malalapa. Sino po yan? Walang iba kundi si Satanas. Nako, ingat ka rin kaibigan. Ingat po tayo. Lahat mag-ingat tayo. Nako, tandaan niyo po yan. Hindi po nakikita ang kalaban, pero nakikita tayo
ng kalaban natin. Walang iba kundi si Satanas. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo po sa amin na dapat kaming mag-ingat sa aming buhay habang kami nabubuhay dito sa lupa. Salamat po, Panginoon Diyos, mayroon kang salita na mapapanaligan, mapapaniwalaan sa sampalatayan. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Nawa yung mga nanonood ng video ito na kung sila may nabibigatan, yung pong paghahanin ng buhay nila, kung meron na silang sakit, yung pong pagalingin sila. O lang po ang makakatulong sa kanila, wala pong iba. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, i-share mo naman yung video nito, ano? Malay mo, makatulong tayo. Magdala ng liwanag na salita ng Diyos sa kanila. At kayong mga na-share naman, i-share nyo rin po. Purihin ng Panginoon. Ano po? God bless us all. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo ng ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Bye-bye!